itong dalawang angels na ito po, pareho po sila walang kalab team sa ngayon, walang kapartner. Tapos, nahiya po akong sabihin na gusto ko na magpa-love team. Ayun, shoutout guys, muli po, welcome to my YouTube channel. Ito po si Kuya Julay, ang inyong katugang, ang inyong kalingap na muling babati po sa inyo ng magandang araw, magandang gabi. Saang panig man po tayo ng mundo naroon. At sa araw na ito, panibagong vlog po tayo. At ang i-highlight naman po natin ay yung dalawa ho sa mga kalingap angels po ng Team Kalingap. Ito po ay walang iba kung hindi po si Queen at saka po si Bridget, mga kabayan po natin. Na kung saan sila ho ay pareho, wala pa hong katandem. At dito sa episode na ito, pag-usapan po natin yung mga katangian o kaya mga ilang bagay-bagay po pang personal, mga pananaw sa buhay. Dahil may mga katanungan po dito si Kalinga Prab, parang questions and answer ho, mga kabayan po natin. Pag-usapan po natin maya-maya ng konti. Pero bago po yun, syempre paalala muna si Kuya Julay, baka sakaling meron pa po ditong hindi nakasubscribe sa ating YouTube channel. Huwag natin kalimutan, Julay Paunil. Tapos pakipindot lang po yung notification bell button para lagi po tayong updated sa aking mga video upload. Tapos yung ating Facebook page po, pwede naman po nating i-follow at saka po pwedeng i-like yung mga upload po natin. Maraming salamat po sa inyo at suportahan po natin nga pala ang mga Lingap partners, mga Team Kalingap po yan at higit sa lahat po si Kuya Bal Santos Matubang at saka po si Kalinga Prab. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ngayon tuloy na po tayo, pag-usapan na po natin itong dalawa po sa mga Kalingap Angels na kung saan marami po mga supporters, magaganda po sila. Sila ho ay masasabi nating mga beauty queen, yung sumasali ho talaga sa mga beauty pageant at mga event po sa school at kung saan-saan pa po. Kumbaga ho, marunong silang magsalita, marunong sumagot. So sa pagkakataon pong ito, pakinggan ho natin yung mga pananaw po nila sa buhay, mga ideas nila, mga pangarap nila, or depende po dun sa mga katanungan po ni Kalinga Prab para sa kanila. Pero bago po yun, i-discuss po muna natin sandali po, itong dalawang angels na ito po, pareho po sila walang kalab team sa ngayon, walang kapartner. Ngayon ang tanong, magkakaroon ho kaya sila? Bagamat si Queen ho ay bata pa, hindi naman po yan pwedeng apurahin kasi bata pa po yan. Pero sa part po ni Bridget, maraming nagpupush po dyan na kung po pwedeng araw po, si Fran daw. Kaso nga lang ho, sa mga na-discuss ho natin, mga napag-usapan natin, si Fran ho ay meron na po siya magiging kalab team o kaya magiging katandem. So sa pagkakataon pong ito, mag-antay muna tayo mga kawayan po natin kung sino ho ang po pwedeng maging kapartner po ni Bridget. At ganoon na rin po si Queen kung sakasakali hong pagbibigyan ho. Lalo't alam naman po natin na kapag ho nagkaroon ng katandem, malaki po ang chance na magkaroon po ng mga malaking sponsors, mga tulong na pakikinabangan po nila. So yun naman po ay hindi yung sinasadya. Kumbaga po kusang dumarating po yun. So abang-abang lang po tayo. Pero sa pagkakataon pong ito, gusto ko pong isingit ho yung naging interview po ni Kalinga Prab sa kanila. Kasi marami po tayong nalaman patungkol po sa dalawa pong ito. Siguro po ang gawin natin, ididiretso ko na lang po para mapakinggan po natin yung mga kasagutan po nila. Ito po yun. What's the most valuable asset of a woman? For me po, the most valuable asset of a woman, syempre po, as a woman din, para sa akin talaga, ang pinakagusto ko na meron tayo lahat na kababaihan is yung education. Tapos sunod is yung eagerness to learn and most importantly po, humanity. Yun na po para sa akin. And bakit yun yung napili mo? Simula tayo sa education. Bakit education? Education po kasi syempre alam naman po natin lahat na sa panahon ngayon ang pinakamahalaga is yung may pinag-aralan tayo. Kasi syempre kapag meron tayong background sa education natin, mas magiging mulat tayo at mapapasok din po dyan syempre po yung politics. Kumbaga po, kapag marunong tayo, kapag natuto tayo na kung ano yung dapat natin gawin, naniniwala po ako na syempre dun po magsisimula po yung changes sa buhay natin. And hindi lang po sa buhay natin kasi of course, kapag nagsimula po tayo ng changes sa sarili natin, pwede din po tayong magturo sa ibang tao. Okay. Para naman po sa akin, yung pinaka-importante po talaga is yung independent ka po. Ganun. Kasi sa panahon po ngayon, dapat may tiwala ka rin po sa sarili mo. Tapos yung kaya mo rin pong dalhin yung sarili mo kahit saan. Parang yung ka po, parang flexible ka po kahit saan. What is the best lesson you have ever learned? Yung best lesson ko po na natutunan ko po sa life ko is yung huwag pong mag-give up. Kasi hindi rin po natin masasabi kasi yung buhay ko hindi rin po siyang perfect gaya ng tao. So, mas maganda po na yung best lesson ko is kasama si God. Yung parang ganun po na hindi po yung nawawala yung faith mo. Kasi in every time po, dyan po siya palagi at
gagabayan ka po kahit saan ka man pumapunta. For me, the best lesson po na natutunan ko sa buhay ko is you earn what you sow. Kasi po, sa akin po, sa kwento po ng buhay ko syempre, simula po ng grade 11 ako, nag-racket po ako ganyan. Tapos, through small acts po, yung mga job sidelines ko, sa mga maliit po na bagay na mga nakukuha ko, syempre, dun po ako parang nakakapagtayo pa sa sarili ko kasi unti-unti po nakakayanan ko ng kumbaga mag-support sa sarili ko. Kaya po niniwala po ako sa you earn what you sow kasi kapag may tiyaga ka po talaga, syempre may dilaga. What is the most important thing in life and why? For me, most important thing in my life, yung paniniwala po sa sarili ko and syempre kay God. Kasi hindi naman po kasi lahat ng bagay is talagang andyan na sa buhay mo. May mga bagay na kailangan mong paghirapan, kailangan mo pang ipanalangin talaga. Tapos, syempre, hindi yun enough. Hindi enough yung maghintay ka lang sa buhay mo na may dumating na bagay. Kailangan mo ding pag-aralan kung paano mo makakamit yung pangarap mo sa buhay, kung ano yung mga steps na dapat mong gawin. Syempre, hindi lang para mag-improve yung buhay mo, kundi para rin mag-improve yung buhay ng pamilya. Ano naman, Queen? Pinaka-importanting bagay po or tao po sa buhay ko is yung mother ko po ganon kasi siya po talaga yung nagsusupport sa akin. Kasi ano po talaga, lumaki po ako ng walang father. So, siya po talaga yung only source of ano ko po talaga happiness and hope rin po as a person. And sa lahat po ng pinagdadaanan ko, dyan po talaga siya always my number one supporter po, ganon. Lalo na po pag sa mga pageant po, ganon, palagi po siya dyan. Kaya, I'm so honored po na kahit po manalo po or hindi po sa pageant. Basta andyan po si mama, okay na po sa akin. What was the most expensive thing you've ever purchased? Ako po hindi naman po siya expensive po gano'n. Pero for me po, po siya, may sentimental value po for me. Kasi binigay ko po yun sa taong, po talaga importante po sa buhay ko. Yung Sky Lola po. So mga magkano naman yung bracelet na yun? Mga nasa 500 po gano'n. 500 na yung pinakamahal mong nabili. Opo. Also po kasi yung pera po binibigay niyo po is, binibigay ko po agad kay mama para sa family po. Para Hindi ka mahilig bumili ng para sa sarili mo. Opo. Yung most expensive thing po na binili ko, nasa kalingap na po ako na yung binigyan na po ako ng pera. Nabili po ako ng bag ko rin para sa school. Opo. Kasi yung mga bag ko po madalas nung dati, parang yung mga bag po talaga na, yung mga galing po sa pinsan ko din sa Manila. Bigay-bigay. Ito po rin kasi mga babae din naman po kami. Tapos, nung nagbili po ako ng bag po na gusto ko. Tapos, Magkano yun? 1.5? Opo, 1.5 po. Nice. Ito po, napaka-functional po kasi na para po sa college student. Kasi madami po ng pinipilitin. Yan, ilagay. Opo, sulit naman po yung nagastos. Galing. What has been the highlight of your past year or this year? For me po, the highlight of my past year or this year po is yung na-scout po ako ni Coach Robin. Wow naman! Ako ni Coach Robin, tapos nakilala nga po kita, Kuya Rapes, yung Kalingap family po. Tapos, syempre po, highlight ko yun sa buhay ko kasi dati po talaga parang, kumbaga, low-key po talaga ako sa nag-model po ako pero low-key po talaga yung socials ko, ganyan. Tapos, syempre po, nakilala ko na po kita sa Angels na po ako. Ang dami po nang nangyari sa buhay ko tapos nagbago. And yung pagbabago naman po yun is, kumbaga, masaya para sa akin at masarap po sa pangalangan. Ano naman? Kuya, same lang po. Same lang? Opo. Happy face daw. Same lang po talaga. Kasi po talaga, yung Kalingap po kasi talaga, family po talaga siya kahit for me po talaga, po talaga siya. Yung tahanan po talaga, it's not, hindi lang po talaga yung word yung inaanin niyo po dun. Meron po talaga siyang meaning. Simula rin po na napasok po ako sa tahanan po ng Kalingap, parang na-feel ko po na yung kulang po sa life core, which is my father po, is na ano po ng Kalingap rin. Napuno. Opo. Yung mga kuya po, mga athletes, mga PN clubs. What person has made a big impact on your life and how? Ikaw po kuya, this past few months. Kasi po talaga, laki po talagang impact niyo po sa buhay ko po. Kasi hindi lang po yung about po sa money na tinutulong niyo po. Rin po yung parang
binibigay niyo pong love sa aming mga K-Angels, gano'n. Tapos, yun po, for me po, parang ikaw na rin po yung parang father figure ko po ganun, and I'm so happy po talaga Galing. Galing yan. Nakaka-touch. Ikaw naman, Bridget. Aside po sa family ko, syempre po, matik na po yun yung pag family talaga, malaking impact sa buhay mo. Tama. Aside po from my father and my mother, syempre po, big impact is yung pumasok ako sa Kalingap and ikaw po, Kuya Rab. Tapos, yung mga, ngayon po, nagkaroon po ako ng mga supporters, tas followers. Ano po, yung pinaka-reason po is yung sa ginagawa na po na... Oo nga. Congrats kay Bridget kasi mayroon ng bumo ng group of sponsors para supportahan siya. What is one thing you wish you had more time to do? One thing po na I wish that I had more time to do is dancing. Kasi, Dasal ka ba? O nagdadance? talaga, nung ano po, nung bata ko po kasi ako hanggat mag-elementary, hindi ko po talaga yung pagsayaw. Pero nung mag-high school na po, syempre po, di naman po pwede na ibuhos ko yung oras ng sayaw. Kasi sa akin po talaga, passion ko po talaga yung pagsayaw. Gusto ko po sumali sa mga dance sports, yung mga iba't ibang klase po ng sayaw. Kaya kung tatanungin po ako kung anong bagay ang gusto kong magkaroon ako ng oras, yun po yung pag-pursue po ng ng passion ko for dancing. Transfer pala si Bridget. Yes, ikaw naman. Ako naman po, Kuya, yung sa pag-modeling ko po ganun. Kasi, yung last year ko po is, po talaga ako, more on modeling po ako. Pero yung bad naman po, side naman po din is, medyo napabayaan ko po yung, yung pag-aaral. So ngayon po, binabalance ko na lang po siya kasi, also po kasi talaga, yung modeling po talaga is, malapit po talaga siya sa puso kung gusto ko po talaga. And sana po, in the future po, po talaga, parang, rin po ako, makilala rin po ako sa bilang isang supermodel rin po in the future pagkatapos po ng pag-aaral. Ano yung bagay na pinaka nagustuhan nyo sa family ng Kalingap? Yung pinaka gusto ko po talaga, yung hindi ka po mali-left out, ganun. Tapos po talaga sila, yung totoo po talaga kayo, ganun. Parang wala pong fake. Wow. Ganun po. So, in one word, totoo. Opo, sir. Ang pinaka-nagustuhan ko po sa Kalingap is yung pagiging sponty po. Yung pagiging sponty na yun, masaya siya kasi ang pinaka-masaya kumbaga sa buhay natin na yung mga plano na biglaan. Yun. Kasi totoo po talaga yung connection niya sa oras na yun. Tapos yung banding niya, mas napapasaya kasi syempre mas maraming nakakaya na bagay kayo nagagawa. Mas masaya dito. Okay. So, ayan. First impression nyo sa Team Kalingap nung unang buwisita sa inyo or yung hindi nyo pa nakikilala? Ang impression ko po talaga is yung parang ang welcoming po ng vibe ng Kalingap. Nice. Ikaw naman, Queen, first impression. Yung last year ko lang po talaga nakilala po talaga. Nanonood pa ako ng mga vlog nung sila Ate Dera pa lang po yung binablog niyo po, gano'n. Tapos parang ko po talaga na yung pagtulong niyo po talaga is nakakaano po talaga ng pag-asa sa mga kabataan, gano'n. Kaya mas po ako na sabi ko sana man yung ako ng... Matulungan. Opo. Kumbaga sana ma-vlog ka rin. Opo. Okay. So, ito, sino sa Kalingap Angels ang hinahangaan nyo? Pwedeng 1 or 2, ganyan. Ikaw naman. Si Ate Carla po, tapos si Ate Marian. Nice. Kasi po, si Ate Carla po kasi po siya, lang po talaga siya, nonchalant po talaga siya, pero mabait po talaga siya sa personal. Mahihain po siya, pero ang naanan ko nga rin po kasi nakasama po pag ako sa Velvet Box. Parang po ako sa kanya, natutuwa po ako sa kanya pag nabuboost na po yung confidence sa paglalay po, gano'n. Parang rin po ako kasi... Parang nakikurious ka kay Carla, gano'n. Opo. Kasi mahihain pero sikat na sikat ba? And kay Ate Marian naman po, naging ka-close ko po talaga siya kasi rin po talaga siya, very vocal rin po, kaya yun po, nagustuhan ko po talaga siya. Po siya, hindi po siya yung taong pag may i-share ka po, papakinggan ka po talaga niya. Nice, Maria. Paano mas Mitch? Dalawa din po yung sa akin, tapos yung sa paparesa ko. Si Ate Carla po yung una. Wow. Kasi po, nung una po ako nakasama sa mga Angels, nung sa Gumaos po, parang syempre may times po na tumatahimik ako kasi syempre nahihiya talaga ako. Kasi si Beshi lang po yung sa akin. Tapos? Si Ate Carla po,
talagang pag nilalakad kami, dito kami, ganun talaga. Siyempre, nakaka-touch po sa akin kasi ang nakakano po baga na ang hirap po baga makisabay agad kasi baguhan nga po. Tapos yung isa po si Krista kasi po, siyempre po nakakahanga kasi ang galing talaga niya kumanta. Siya parang sabi ka sana kasi talented talaga. Niya, di ba? Opo. Sino sa Kalingap Angels ang gusto mo pang maka-close? Kasi feeling mo hindi kayo close, ganun. Gusto mo makausap? Sa akin po, gusto ko pong mga close talaga. Kasi close na po kami ng mga marami pong interest eh. Ang gusto ko po maka-close pa is si Ate Carla. Kasi kahit po kasi parang welcome siya sa akin. Iba po kasi yung feeling na naisip ko siguro kung talagang friends kami ni Ate Carla. Kasi ang gaan po sa feeling na pagkwentuhan mo sa Ate Carla. Kasi yung mata niya po, parang kita mo po yung sincerity sa mata niya. Kaya siya po yung gusto ko, lalo pa pong maka-close. Ako po si Ate Vian po, nung pag-ano po natin sa Naga, kasi nakausap po siya almost 1 hour, kaya mas nakilala ko po siya ganun. Kaya mas gusto ko po siya maka-close kasi parang magkaparehas din po kami ng gusto, ganun po. May ng mga hilig. Opo. Isang bagay na gusto niyong sabihin sa akin, pero hindi niyo masabi kasi nahihiya kayo. Ikaw, Ako po kuya, wala na po talaga akong ibang sabihin po talaga. Ano lang po, grabe talaga po yung pagpapasalamat ko po sa iyo. Basta po kayo po yung nagbigay, ano po tayo, may value na po yun sa akin. Wow. Ikaw naman, Bridget. Siyempre po, thank you so much po, Kuya Ram. Kasi po, sa akin po, di po talaga ako very vocal siyempre sa feelings po. Pero, siyempre po, thank you so much sa iyo po, tapos sa Team Kalingap kasi tinanggap po nila ako ng buong buo. Tapos hindi ko po na-feel na parang, kumbaga na parang alienated ako sa Kalingap. Kasi talagang welcoming po sila. Tapos nahiya po akong sabihin na gusto ko na po magpalabdi. Okay, okay na, patpang tayo guys. So yun mga kabayan po natin, so napanood po natin yung dalawa, yung kanilang mga sagot. Talagang wala kang tulak kabigin naman. Kumbaga ho, mahalata natin na sanay silang sumagot sa mga ganyang katanungan. Kasi nga po, sumasali sila sa mga beauty pageant. Normal ho yun. Kumbaga may konting pondo po yan sa kanilang isipan mga kabayan po natin. Pero isang bagay pong napansin po natin, may pagka-independent po sila. Kahit ho sabihin natin medyo bata pa, pero may mga pangarap sila, tapos yung gusto nilang tumayo sariling paa, at makikita po natin na talagang porsigido po sila, lalo sa pag-aaral. Kaya tayo po ay umaasa, lalo't nasa Kalingap po sila, magkaroon po sila ng future, kumbaga. Magkaroon ng magandang chance, na magkaroon din ng mga tutulong sa kanila. Hindi lamang po ang Team Kalingap, hindi lamang po si Kalingap Rab, kundi iba pa pong mga nanonood sa Team Kalingap, at mga supporters ho at saka sponsors, mga kabayan po natin. So yun lang po muna siguro ang ating mixing reaction video po dito sa dalawang Kalingap Angels para ma-highlight naman po natin sila. So kahit po wala silang collab team, hindi naman po masama na i-highlight po natin dito sa content po natin ngayon. So maraming salamat po sa inyo, at kung inyo po ito nagustuhan, po pwede naman po nating i-share. So maraming salamat, lalo na po doon sa mga hindi po nag-skip ng ads. Maraming salamat po sa inyo. So muli, ito po si Kuya July, ang inyong katugang, ang inyong kalingap na pansamantalang nagpapaalam po muna. Kita-kita ulit tayo sa mga susunod ko pang vlog. Maraming salamat sa inyong walang samang pagsuporta po sa ating YouTube channel. Pagpalain nawa kayo ng Diyos, mabuhay tayong lahat. God bless. Bye-bye.